multi-awarded Paralympic powerlifter at kauna-unahang Filipina na nanalo ng medalya sa 2000 Summer Paralympic Games sa Sydney, Australia. Silipin natin ang kwento ni Adeline Dumapong Acheta at kung paano niya binago ang kanyang buhay to live better. Ipinanganak sa Kiangan, Ifugao sa isang pamilya na may 6 na anak. Nagkaroon siya ng polio noong siya'y 3 taong gulang pa lamang. Ginugol niya ang kanyang elementary at high school days sa Bahay Pagmamahal, isang institusyong pabahay para sa mga kabataang may kapansanan. Bukod dito, siya din ay nag-aral sa National Orthopedic Hospital School for Crippled Children sa Quezon City. I was only 6 years old when I was separated from my parents. So they had to put me in that institution. It's not ampunan. Akala nung iba ampunan, pero hindi kami pinapaampuan. Dinala kami doon so that we can go to school. Kasi nga totoo naman, mabundok naman talaga yung lugar namin. So para makapag-aral ako, my parents had to make that difficult decision of having me away from them at a very young age. And dun syempre sa institution, bagamat maganda naman ang kinalabasan, it was not home. Siyempre, hindi yung may structure talaga siya, de oras lahat ng Of course, kasi madami kami, di ba? So, alas 5 gigising, may duties na ganito, may ganito. Walang walang matulog pa ako ng ganito. Ayoko ng pagkain. Hindi, kung ano yung pagkain, yan ang kainin mo. Kung ano yung yun, alam mo yun, lahat ng trabaho, maghugas, maglaba, magwalis, lahat ginagawa namin. Because that prepared us for the life outside. At dahil sa kanyang murang edad, mahirap para kay Adeline na mawalay sa kanyang pamilya. Sa katunayan, nakaramdam siya ng matinding kalungkutan at tampo sa pamilya. I was grade 5, sabi ko sa nanay ko, ay, gusto niyo naman akong dalhin yun kasi ayaw niyo akong alagaan eh. Can you imagine me? I mean, ako, nanay na din kasi ako ngayon eh, no? Tapos yung nanay ko, sinabihan ko na gano'n. Kasi nga, hirap na hirap ako sa lugar. Kasi gusto ko din, syempre, I want to be with my siblings na parang sila nandun sa bahay, tapos nakakain. Alam mo yun, may makakalambing sa mga, sa magulang. Ako hindi, parang, ito. Sabi ko, hindi ko kasi alam kung gaano kahirap eh. Drama. Ganyan, madrama din ng lola mo. Eh di ganon. So, sinabi ko yun, naalala ko, sinabi ko yun sa nanay ko. Tapos, tatay ko actually sumagot. Sabi niya, maintindihan mo din pag dumating ang panahon. Ayon kay Adeline, isa sa pinakamababang punto sa buhay niya ay ang hindi pagdalo ng kanyang mga magulang sa kanyang graduation, sa kabila ng pagiging valedictorian niya. The night before yung graduation, dumating yung telegram that my mom was sick. Siyempre, yung madre naman ang tumayo para sa akin. Pero it was really, alam mo yun, yung parang, grabe naman. Tawag dito, 6 years. Never sila na nagsabit ng medal sa akin. Kasi palagi akong merong palaging meron, honor student ako mula elementary hanggang high school. Ayun, tas tawag dito, yun, hindi sila dumating. Kahit tatay ko, hindi dumating. Siyempre, parang naman ako walang magulang. Hindi, naalala ko lang yun. Tapos, yun nga, kinausap ako ni sister na, your mommy sick. Pero sige, sister, what happened? Ganyan. Sabi niya, no, she's sick. So, we still don't know the details, but she was very sick, ganyan. So, you have to wait, and ganyan. So, anyway, so, siya naman yung tumayo doon na nung nalaman ko na, yun nga, na nagkasakit pala talaga yung nanay ko, na hindi siya makabangon, hindi siya parang akala nga niya mamamatay na siya eh. So, yun, of course, napatawad ko sila doon. Pero yung, if you're talking of the lowest, alam mo yung parang, nararamdaman ko na parang, kasi ganun yung, sabi ko, grabe, 6 na taon, wala man lang pumupunta na magsabi, tapos yun na yung parang hello, grade 6 na ako, ganyan, mag-high school na ako, tapos hindi dumating, parang sobrang sama ng loob ko talaga nun. Ayun, so, kung yun, pero syempre napalitan naman yun ng understanding, nung nalaman ko na kung anong nangyari. Aminado din ang 50-year-old para-powerlifter na hindi naging madali ang buhay para sa kanya. Madami siyang pagsubok at talamhati na hinarap. Isa na rito, ang sakit at pait ng diskriminasyon.
Because growing up, I had all three. Taga-bundok ako. So, tinutukso na nila ako na taga-bundok daw ako. Alam mo naman, of course, ignorance, no? Taga-bundok ako, nakatira daw kami sa puno, ganyan. Tapos, may kapansanan pa ako. Tapos, ang laki ng katawan ko eh. Alam mo, bilang bata, malaki na talaga yung katawan ko. I have always been big for my age. Tapos, tubo, tapos ganito. Yung ganon ba? People can be cruel, especially children. Magkakasama kami, kahit magkakaibigan kami. Di ba? Ano yung mga bata, magkakaibigan kayo, tapos biglang pag hindi nila nagusto, ay, pilay, di na. O kaya minsan, kasi yung mga friends ng mga kapatid ko, sila yung pumupunta sa bahay. Na syempre, di ba, hindi naman ako susunod lahat sa gusto nila. Meron ako halimbawang hindi gagawin na gusto nilang ipagawa sa akin, iiwanan nila ako. kasi hindi ko naman sila mahabol or what. Sa kabila ng kanyang kalagayan, hindi siya sumuko sa buhay. Sa halip, dahil sa kanyang matibay na pagkatao, nakahanap siya ng mga paraan upang mapabuti ang kanyang sarili at mamuhay ng mas maayos. Hindi yata ako yung tipo kasi ng tao na nagpapabuli talaga. So, I mean, my personality ay strong na. So, naging palaban na parang, ano ko yun? So, sa tingin ko lang ha, nag-compensate ako doon sa ibang bagay. So, I did well in school, na alam mo yun, I was a voracious reader, tapos yung mga ganun ba. So, I excelled in sports and in music. So, parang feeling ko, lahat ng sama ng loob ko doon, ngayon, kahit na may kapansanan ako, marunong naman ako nito. Ngayon, kahit ganito. So, yun. So, tapos naisip ko, there was a time in my life na nag-start na ako ng powerlifting. Sabi ko, sige, para mabigyan ng dahilan kung ba't malaki katawan ko. Yun, gano'n. Mula noong bata pa siya hanggang ngayon, bukod sa pagkakaroon ng lakas at motibasyon mula sa sports, marami na rin siyang nakuhang aral sa buhay. Nung bata ako, pag mahirap ang buhay sa loob, sa institution, escape ko talaga ang sports. Halimbawa, sino gustong kaya ako palaging taas ng kamay. Kasi doon, sa tinirhan namin, hindi kami pwedeng lumabas sa compound. Doon lang kami. Tapos, pero pag atleta ka or nagsa-sports ka, pwede ka lumabas. I am genetically gifted in terms of physical strength. Kasi siguro nasa lahi namin dahil Ifugao ako, both parents eh. So, talagang native to, purong Ifugao. So, walang halo. Ayan, so yun, and then enhance yun sa sports, no? Yung physical, yung capabilities ko. I always say this, no? The lessons that we learn in sports are lessons that we can use in life as well. Pag natalo ka, siguro sa tagal ko na nag-aatleta, maraming panalo, pero marami din yung talo, di ba? Tsaka madami yung mga tipong, alam mo yun, yung parang akala mo magaling ka na. Dito, magaling ka. Pero pag pumunta ka doon sa iba, di ba? Tapos hinarap ka sa mga mas magagaling pa sa'yo. Alam mo yung gano'n? Parang, talaga you learn how to be gracious in defeat nga daw and be humble in victory. Matapos mag-alay ng 27 taon sa pagbibigay karangalan sa bansa, kasama na rito ang makasaysayang 7-peat gold medal finish sa ASEAN Para Games. Nagpasya si Adeline na magretiro na sa pagsusuot ng pambansang uniforme. Gayunpaman, sa kanyang pamamaalam, isang makulay na legasiya ang kanyang inukit para sa bansa. Break down stereotypes. Hindi porque, minsan mga tao talaga may tendency na ikahonin, di ba? But I guess, yun siguro yung pwede ko mapamana, no? Na parang, kung saan kayo kinakahon. Kasi, you're not supposed to live in a box. You're supposed to go out there, break out, and then, Sa tingin ko yun yung napatunayan ko. Patibay ang kwento ng buhay ni Adeline Dumapong Ancheta na ang pagkakaroon ng kapansanan ay hindi kailanman balakid para maging isang katangi-tanging individual at makamit ang tagumpay. Isa siyang inspirasyon na ang pabaon sa atin ay isang makasaysayang legasiya. Siya ay isang tunay na Filipina Paralympic legend. At dyan na nagtatapos ang ating episode ngayong hapon. My name is Meg Siozon, encouraging everyone to live better.